hello. Ayan. Nasaan si Ate Max? Good evening, everyone. Welcome to Kwentuhan with Ate Max. Ayan, nasa si Ate Max. Ayan, diba? Narinig ba ako? Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa Kwentuhan with Ate Max. So, ngayon po yung napapansin nyo medyo kakaiba po ang ating pong aurahan ngayon, di ba? Kasi medyo dumayo po si Ate Mabs ng lugar, kaya hulaan niyo kung nasaan ako. But anyway, gusto ko pong batiin kayo ng magandang gabi. Ayan, so ngayon po ay live tayo sa Kwentuhan with Ate Mabs. First episode natin for the month of June after natin mag-anniversary. Actually, wala pa naman pong talagang formal na celebration. So, check naman ba okay ba yung sound ko? I hope okay naman. Tingnan natin. Yan. Kasi ano ang tawag dito. Okay naman. Okay naman siya. Okay siya. Yan. Kasi tinitingnan ko sa Facebook eh. Okay. So, yan. Okay. Okay, so ngayon pong gabi, kung mapapansin nyo, yung topic po natin is all about health ito, about health, di ba? So, ang topic natin is no rice, saan kukuha ng lakas? Kasi kung mapapansin po ninyo, takot ang tao na hindi kumain ng kanin. Kasi ang laging iniisip ng mga tao, pag hindi sila kakain ng kanin, manghihina sila. Mawawalan sila ng lakas. At ang isip nila, mahihilo sila, parang baka mag-hypoglycemia, mga ganyan, no? Baka daw bumaba sugar, at sabi nga ba ng iba, rice is life. Kaya sabi ko, noong una talaga, ito, aaminin ko, live si Ate Mabs po is a experienced naturopathic health practitioner. At ito pong aking bagong natutunan ngayon ay talagang taliwas, kung sasabihin natin, taliwas talagang natutunan ko, previous na alam ko about sa pagda-diet, about sa paano mag-ingat ng katawan, ng ating kalusugan. So ito pong bago kong nalaman, kaya gusto kong i-share to sa inyo is tunay na kakaiba talaga, promise, diba? Pero bago po tayo pupunta dyan, hello naman po sa ating mga live viewers dyan. Mag-comment naman kayo kung saan lugar kayo nandoon. Ako po ngayon ay nasa San Jose del Monte, Bulacan. Wala po ako sa Bukawi. At yung pong ating live for tonight ay, alam mo naman si Ate Max, kahit nasaan nandun, pwedeng mag-live, di ba? Kaya good news, tayo po yung nakapag-live pa din. At hello po sa lahat ng mga nanonood at thank you po ulit. Katulad ng sinabi ko last live natin na magpapasalamat po ako sa mga followers natin sa Reels. Thank you so much po sa followers natin sa Reels na talaga naman, grabe, nasa 16.6K na po ang viewers natin doon at ang also ang ating TikTok ay medyo tumataas na rin yung viewers at asin na lang po yung followers, no? Tapos yung at tawag dito, yung atin pong Reels din, lalagyan na rin natin yung ating Ate Mabs TV. At thank you po talaga sa support. At ang daming nag-share nung ating mga videos sa Reels, kaya thank you po sa inyong lahat. Patuloy niyo po suportahan ang Ate Mabs TV, Kwentuhan with Ate Mabs. At ang good news po, ang Ate Mabs TV at ang Kwentuhan with Ate Mabs ay meron na pong 3 episode na magla-live every Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. So yung ating pong Tuesdays ay kwentuhan about kalusugan, kaya nga pong topic natin ngayon is all about no rice, di ba? Saan kukunin ng lakas. Number 2, ang ating pong second episode is on Thursday. Ang title natin is Ano ang Latest, Ate Mabs? Kasi yung latest po, alamin natin, marami tayong mga latest na ikukwento sa inyo kung ano yung
latest at nag-trending, trending talaga, ay ikukwento at imamarites namin sa inyo every Thursday. At doon po ay halo-halo ang topic. Magkakaroon din tayo doon ng pag-games, para po konti, ayan. At every Saturday naman is of course, di natin kalilimutan ng ating kwentuhan ng kaperahan. Ayan. Yun naman po ay brought to you by IMG or International Marketing Group. Lahat ng natutunan ni Ate Mavs sa International Marketing Group, sa libro nito, at lahat tungkol sa saving and investing ay pag-uusapan po natin doon. And hopefully, magkaroon din tayo ng mga guests during Thursdays and Saturdays. Ayan, so, ayan, meron na palang nagko-comment sa atin. Thank you, Ate Linda. Good evening, Ate Ma'am, sa lahat ng nanonood. And also, Alan Vitera Doliesin watching from the States. State of calamity. I love you all. So, LCD is live. Baka po may makabasa, LCD is low carb diet. So, yun na nga po, no, kinukwento natin dun sa, ito pong ipapakita natin video. Siyempre, hindi po muna ako, kasi medyo ang kaalaman po natin tungkol sa low carb diet and itong hindi pagra-rice na to, yung life without rice, medyo nandun pa lang tayo sa puntong inaaral natin ito. At siyempre po, kung bakit gusto ko na itong i-share, I am on my 22nd day. Kumbaga, 22 days na ako na no rice. As in no rice, low carb diet na po si Ate Mavs at wala po tayong talagang sweets, walang desserts, wala lahat ng mga matatamis at zero rice talaga, as in no rice for 22 days. And mamaya share ko po yung experience ko sa 22 days na yan. Nag-lose na po tayo ng weight at sabi nga, ang pag-lose ng weight ay bonus lamang. So, ito po ang simula ng susunod-sunod nating episode ng Kwentuhan with Ate Mavs. Ang pag-uusapan natin is low carb diet. With the help, of course, of Dr. Grace Chua Rojo. Siyempre, hindi pa natin may invite Doktora ng live dito, but hopefully, shout out kay Doktora. For now, yung video niya po ang i-review natin at ipapanood ko sa inyo kung ano yung sinasabi niya with regards sa no rice, saan kukuha ng lakas. Kasi, nagiging tanong ng marami, kung hindi na ako magra-rice, Ate Mavs, paano na manghihina ako, promise? Sisikmurain ako, marami ako mararamdaman, at talagang rice is life, sabi nila. At yan po ay talagang narinig ko doon sa ibang kinukwentuhan ko, doon sa ginagawa ko. Kasi sa totoo po, medyo marami ang nagtaka, bakit nag-iba yung ginagawa ni Ate Mavs ngayon. No? Medyo ibang-iba sa dati kong ginagawa. Ang fruits, hindi na po natin kinakain. Samantalang dati, talagang super fruits tayo. So, pag-uusapan din natin yan, mga prutas. Ngayon naman, ang pag-uusapan muna natin is all about no rice. Yung bang pagkain ng kanin, ang hindi pagkain ng kanin ay tama bang gawain yan? Hindi ba tayo, sabi ni Doktora, hindi ba tayo nababaliw na hindi tayo nag-rice? Baka nga tayo magkasakit o manghina. Pero ang good news, i-discuss po yan ni Doktora dun sa video niya. So, hello po kay Dario Abrea. Hi po, Ate Mavs. Hello, Dario. Long time no hear. Kumusta ka naman? Parang, kumusta ang TikTok? Nakikita pa rin kita doon, ha? At may TikTok na rin si Ate Mavs, ha? Ate Mavs TV, ang TikTok po natin. At more on financial education ang topic natin doon. Pero, ipapasok na rin po natin ang tungkol sa low carb diet sa ating TikTok to promote good health talaga, promise. Kakaiba ito, hindi pa naman lahat ng tao talaga is aware sa low carb diet. Kaya, pamamaraan po ng Ate Mavs, itong live ay ma-share namin sa inyo. And by next week, at sa mga susunod pang week, ay mag-guest po ako ng mga kapamilya ko. As in, kasi po, kami po ay nagawa ng group na kung saan kaming mga magkakapamilya, ang kuya ko, ang ate ko, mga pinsan ko, nag-low carb diet na po kami. At talagang nag-monitor kami sa isa't isa, nagtutulungan kami na ma-encourage ang bawat isa na huwag tumigil, ituloy lang, kasi maganda naman talaga po ang result. And good news po ito, naku talaga kung bakit gusto ko ito i-share.
61 kilos po ako nung nag-start ako nito. Ngayon po, after 22 days, ay nag-lose ako ng 6 kilos. Oh, di ba? Grabe, 22 days. Bonus lang yun. At ang dami pong naramdamang maganda sa katawan ko. Mamaya, ikukwento ko yan bago tayo magtapos. Hi, Ma'am Doris! Dolores Encarnacion Canona. Good evening, Ate Mab, at sa lahat ng manonood. Oh, God, sa pupulo ako. Watch the full video. Beng. Ayan. So, Beng, huwag kang mawawala. Nako, promise. Marami tayong matutulungan. Ma'am Doris, huwag kayong bibitaw. Lahat po ng nanonood, di man kayo mag-comment, nakikita ko po kayo. I hope huwag kayong bumitaw kasi ang ganda po na pag-uusapan natin. So, Dr. Rojo is alam niyo po, nakakatuwa tong doktor na to kasi nag-iba yung kanyang itinuturo base sa kanyang ginagawang profession. Yung ano po siya ang tawag dito, nakalimutan ko tuloy, doktor, kamagalit. Ang tawag sa kanya ngayon ay diet doctor, di ba? Ayan. So, mamaya po ipapakita ko sa inyo kung sino siya. Pero ito muna yung kanyang video. Ngayon, pag may tanong po kayo, okay lang mag-comment kayo dyan. And also, lahat ng link ni Doktora ay nandyan po sa description box. Ang link po niya mismo ng kanyang Doktora Grace Roja, Chua Rojo ay nandyan po sa link natin. And of course, the Facebook group ng Feasting and Fasting, Low Carb Feasting and Fasting Community, nandyan din po. And also, itong video na mapapanood nyo ngayon, nilagay po rin natin sa description box para po mapanood nyo ulit, mabalikan ninyo, and ang dami niya pa pong videos na nasa YouTube, public po yan, na pwede mapanood ng lahat at pwede po tayong matulungan lahat. Kaya po, huwag kayong bibitaw. Manood po tayo. Ito. Ipapakita ko po yung video ni Doc since 8:15 pa lang naman. Dito po i-discuss niya yung no rice, diba? So, ito po buksan natin. Ayan. Ayan si Doktora. So, itong video na kinuha ko, ang video ni Doktora dito, ay mabilis niya lang itong i-discuss. This is for parang 17 minutes lang. Kasi gusto niyang ipaliwanag yung tungkol sa rice na kinakatakutan ng iba na huwag mag-rice. Papakita niyo yung mga ipapanit doon. Ayan. So, pakinggan po natin si Dr. Itlog, avocado, chicharon, at kung ano-ano pa. Ulit. Itlog, avocado, chicharon, at kung ano-ano pa, pero walang kanin. Saan kukuha ng lakas? Ito yung common na tanong ng mga taong ngayon pa lang nakaalam na marami na pala kaming mga hindi kumakain ng kanin. Tayo, I think most of you are members of our community, the Life Without Rice and Low Carb Feasting and Fasting Community, na kung saan kapag kumakain tayo ay hindi na tayo naghahanap ng kanin. So, itlog man, isda, baboy, chicken, at kung ano-ano pa yung ulam natin, hindi na tayo naghahanap ng kanin. So, the number one question ng mga ibang mga Filipinos and other Asians na sanay kumain ng rice is, saan tayo kumukuha ng lakas? Hindi ba tayo manghihina? Kasi wala na nga tayong kinakain na kanin. Lumaki tayong iniisip na yung only source of energy natin ay kanin lamang. Kapag walang kanin, manghihina ka. They tried skipping one meal na walang kanin at yun nga, nanghina sila and they never tried it again. But dahil ito, ginawa nila ito ng hindi tama at walang alam kung saan nga ba kumukuha ng lakas yung ating katawan. So now, mag-short discussion tayo. So yung energy sa ating katawan ay nasa ATP yan. It's adenosine triphosphate. Yun yung pinaka-energy na ginagamit na parang pera sa ating katawan. Ito yung recognized niyang mode of fuel. So ATP. Kada isang ATP, katumbas niyan ay 7.5 kilocalories. So that's why yung mga pagkain natin, meron siyang equivalent na kcal or simply calories or kilocalories. Now, saan manggagaling yung
kilocalories na yan. So first, yung kanin. So yung kanin or carbs ay meron niyang kcal. Kada gramo ng kanin or ng carbs in general, like glucose, 1 gram of that, kada isang gramo nito ay merong equivalent to, alam niyo ba kung magkano? 4 kcal. Okay? So, kada isang 1 gram of carbohydrates, merong 4 kilocalories yan. How about proteins? So, yung proteins ay merong about 4 kcal din. This is just an estimate. So, when it comes to fats, yung taba, ilan yung kilocalories kada gramo ng taba? Actually, yung taba, nasa 9 kilocalories. So, siya yung pinakamataas sa calories sa kanilang tatlo. So, kung walang rice, kung wala kang kakainin na rice, hindi ibig sabihin na wala ka ng energy. Meron ka pa rin energy na manggagaling sa proteins at manggagaling sa taba. In fact, yung energy na nanggaling sa taba ay mas mataas per gram sa kada kanin. So, sasabihin naman ng iba, so kung kukunin ko yung kanin, konti na lang yung maiiwan sa akin. Konti na lang yung maiiwan sa'yo if you will not replace the calories na nawala sa rice. So, for example, 1 cup of rice, isang cup ng rice, okay, lagay natin dito, 1 cup. Yung equivalent niya na calories, nasa 160. Minimum na to ha, 160 kcal. Okay? 160 kilocalories, isang cup ng rice. And yung proteins naman, for example, mga meat, lahat yan, proteins. Pero ilagay na natin dito itlog. So, ang isang egg white ay meron siyang roughly nasa 6 times 4, 24. So, kung gawin nating tatlong egg white, so tatlong egg white, 24 times 3 is nasa 72. Okay? 72 kcal, tatlong egg white ha, 3 times. Yung egg yolk naman, nasa 5 grams kasi ng fats kada isang itlog. So, gagawin natin dalawa yung itlog. So, 5 times 2 equals 10 times 9 kasi 9 grams, 9 kilocal per grams. So, nasa 90. So, 90 kcal. Okay? So, actually, kung i-sum up mo ito, 90 plus 72 is nasa 162. So, actually, ang tatlong egg white, this is 162, tatlong egg white at dalawang egg yolk, so meaning is dalawang buong itlog na medium size plus isang extra egg white, yung katumbas niyan ay isang cup ng kanin when it comes to energy. So, saan nanggagaling yung energy ng mga hindi kumakain ng kanin? Nasa itlog. At pwede silang convertible into ATP. Pareho lang. Pero, bakit mas pinipili namin? Kung sabihin nila na mas mura naman yung isang cup ng rice di hamak kumpara sa tatlong itlog or 2.5 eggs, di ba? Pero bakit pinipili namin ang itlog? Yung sikreto dyan ay nasa impact ng bawat carbs, proteins, and fats sa ating hormones. So, yan naman yung pag-uusapan natin. Okay, cut ko lang muna po, no? So, imagine niyo po, no? Kung iisipin, yung ibang marami ayaw nila ng itlog. Pero yun pala, because of the discussion na ginawa ni Doktora, grabe, pwede pala itong pamalit sa kanin. Kasi nga naman, yung lakas, hindi lang nakukuha sa carbs, kundi sa protein. So, napakaganda. Itong susunod na i-discuss niya ang isa sa nakaka-amaze talaga. Tingnan po natin. Don't worry, this is just going to be quick para lang malagay natin sa perspective bakit ginagawa namin ito, kung nababaliw na ba kami o baka hindi namin alam kung anong aming pinagagawa. So, sa ating kasing mga pagkain, hindi lang sila basta calories lang. Meron din silang impact sa tinatawag nating hormones sa ating katawan. Okay? Because ang nagre-regulate sa ating katawan is actually not the calories, but it's the hormones. And the most important when it comes to hormones and metabolism is the hormone insulin. So, titingnan natin kung ano yung impact ng insulin. Okay? So, yung unang layer is kung ano yung impact ng carbohydrates. Kapag kumain ka ng kanin, yung insulin, biglang tataas yan. Okay? Pagkatapos yan tumaas, babagsak agad.
Okay, so yan yung impact ng insulin. How about kung this is carbs ha? Rice. Lagay na natin dito, rice. Representation ng carbs. How about proteins yung kakainin mo? Yung proteins, actually, tataas siya pero hindi ka nang kagrabe. At medyo stable yung kanyang pag-akyat. Okay? So, eto, example, egg white lang yung kinain mo. And how about yung taba? Yung yellow lang ng itlog yung kinain mo. Actually, yung yellow ng itlog, halos wala siyang impact sa insulin. So, ganyan lang siya. So, this is egg yolk. Grabe. Bakit natin pinag-uusapan si insulin? Kasi si insulin ang magdidikta kung ano ang gagamitin mong energy. So, kung ang insulin mo ay parating nakataas, yung kanyang primary na source of energy sa katawan mo ay glucose lamang. Okay? Majority, glucose o sugar yung gagamitin mong energy. However, if wala si insulin, kung wala si insulin, automatic actually, yung katawan natin nagbe-burn ng fatty acids, FA, and ketones as a source of energy. So bakit importante ito? Importante ito kasi yung hindi naiintindihan ng mga parating kumakain ng kanin is kapag tumaas si insulin mo, tataas yan, at sa pagtaas nito, biglang babagsak si glucose. Yun yung tinasabi natin nag-hypoglycemia. At kapag bumabagsak na si glucose, gugutumin ka. At magsisignal siya sa katawan mo na, uy, kumain ka na ulit kasi mababa na si glucose. And that is the reason why, after 2 to 3 hours, minsan nga, nasa 1 hour, 1 hour and a half ka pa lang, gutom ka na ulit. Naghahanap ka na ng pagkain o ng kanin ulit. That's why, after a while, tataas na naman si insulin. At kapag si insulin ay parating nakataas, walang fat burning na mangyayari. Walang tabang mababurn because insulin is also known as a fat storing hormone. Now, what will happen if ever hindi nakaspike si insulin? Kapag hindi nakaspike si insulin, yung source of energy is actually tatlo. So, tatlo yung source of energy mo. And this is going to be the fatty acid, the ketones, and the endogenous glucose. Kasi yung protein na kinain natin, yung proteins, convertible din siya into glucose through the process of gluconeogenesis. So, hindi ka actually mag-hypoglycemia. Hindi babagsak yung blood sugar mo. That's why, hindi ka maghahanap ng pagkain. Ito yung secret kung bakit marami sa aming naka-low carb ang kayang mag-fasting. And this is also the reason why yung mga taong parating kumakain ng kanin at nakadependent sa carbs like rice, hindi sila successful sa kanila pag-intermittent fasting. Because when you are eating rice, sobrang hirap ng inyong pagpa-fasting. Kasi yung inyong katawan, yung blood sugar nyo, this is blood sugar level blood sugar level. Kapag nagkumakain ka ng rice in a day, for example, so this is morning, and then noontime, and then evening, PM, evening, E. So, kapag nandyan, bumabagsak, tumataas, ito yung ating normal na blood sugar, no? This is our normal blood sugar level. Kung kumakain ka ng kanin, bigla-bigla mo siya pinapataas, at dahil sa spike ng insulin, bumabagsak din. So, after nyan, kasi nag-hypogly ka, kakain ka na naman ulit. So, that's why, pag ganyan-ganyan. So, that's why, yung taong kumakain ng kanin, mayat-maya, ginugutom. Whereas, if you are on low carb, yung blood sugar kasi, siya yung parang nagsisignal sa atin ng gutom. Primary. Marami namang ibang factors. Pero yung sugar is one of the major determinant kung ano yung magiging appetite mo. If naka-low carb ka, yung blood sugar mo, steady lang. Wow. Bakit steady lang? Dahil yung katawan mo, hindi na siya nagdadepend sa glucose lamang. Majority of your body, yung muscles mo, yung brain mo, your heart, are now using the other energy, which is fatty acid and ketones. At yan yung hindi maintindihan ng karamihan. Because when you are doing low carb,
you already have three sources of energy. Fatty acid, ketones, endogenous glucose through gluconeogenesis, yung ginagawang glucose ng ating katawan. At ito ay more stable. Kung uulitin natin, saan kumukuha ng energy ang mga taong hindi kumakain ng rice? Sa ulam, sa fats, sa proteins. At ginagawa natin ito because kahit pa mas mahal yung pagkain ng ulam, but we are looking more into their effects sa ating hormones. And high carb intake will spike insulin. At kapag nag-spike si insulin, bigla-biglang pinapababa nito yung ating blood sugar. At kapag bumabagsak yung ating blood sugar ng sobrang bilis, mas nagiging madali yung pagiging gutumin natin. So, Yan, medyo ano ko lang po putulin ko lang kasi share ko lang. Yung sinasabi ni Doktora kanina na pagka tayo nagra-rice, yan po ang dati natin, dati kong ginagawa, kanin talaga, ang dami kong kumain. Totoo, 2 to 3 hours gutom ka na. Alam niyo po ba, on my own experience, sa 22 days pa lang, experience ko na po talaga na merong 15 hours, 20 hours na hindi po ako nagugutom. Promise. Kumain po ako ng isang 9 o'clock ng umaga, parang breakfast ko na at the same time yun na yung aking lunch. Kasi po ito walang oras ng kain. Pag ginutom ka, hindi kailangan 12, hindi kailangan may breakfast ka na, mayroon ka pang lunch, hindi kailangan ganun. Kasi hindi ka talaga makakaramdam ng gutom, promise. Imagine, 9 o'clock ako unang kumain, nagutom ako, nakaramdam ng konting gutom, 8 na ng gabi. So imagine niyo po yun. At hindi pa ako talaga gutom na gutom noon. Napilitan lang kumain kasi may mga kasama ako na kumakain, niya naman akong hindi sabayan. Pero manok lang kinain natin, hindi talaga tayo nag-rice. So tuloy po natin. Gutom natin, maximum na yan, 2 to 3 hours, gutom ka na naman ulit. You will need frequent refueling. Mayat-maya para kang mayat-maya na de-drain. Ang bilis-bilis ma-drain ng battery mo. Because when you are eating carbs, it will make you depend on glucose as a major source of energy. Hindi natatap, hindi na-activate yung mga taba sa katawan. How about fats and proteins? Bakit ganon yung ating pinipili? Because fats and proteins hindi magsaspike ng insulin. At kapag yung insulin hindi nagsaspike, it becomes automatic for us to burn fats for energy. Yun ang gusto ko doon. Di ba? Kasi hindi tayo tataba. Kasi kapag po talaga hindi na-burn yung fats, kasi pag puro kanin, kailangan pa natin mag-exercise para ma-burn yan. And because protein yung kinakain, minsan yung fats na sarili natin katawan na lumalabas. Bago po ipagpatuloy si Doktora, mag-hello lang ako. Ayan, ang dami na pong comment. Hi, Brad Pitt, Policarp, you have been. Hi. Hi, Ate Mabs TV, follower me on TikTok. Ha, I love it. I love you too, anak. Follower mo din ako dyan. And of course, sabi ni Alan Ditera doon, yes, in Brad Pitt, Policarp, you have been. Please watch. Naku, matutuwa ka dito. Sabi naman ni Brad Pitt, yes, Tito, I'm watching while on duty here at Aroma Romana Cafe. Hello, Aroma Romana Cafe. Ayan po, promote natin ang kanilang napakasasarap na mga milk tea. And of course, sabi ni Alan, I member ka na namin. Tito Amo na Tita Isel sa LCD group. Ayan, mag-join na kayo sa aming group. Meron ng group, no? Kaya na GC pa lang. So, magkakaroon na rin po ng Facebook group ang low carb diet team natin. And of course, with the guidance ng lahat ng video si Doktora and soon makasali tayo sa masterclass niya. Carlito Soriano, hello, gandang gabi po. Magandang gabi, Carlito Soriano. And I hope lahat po na nanonood ngayon, please do share ang ating pong live for tonight. Like na din po ninyo itong mismong video and also like and follow our Facebook page, Ate Mabs TV, para updated kayo sa lahat ng mga videos natin at sa mga episode natin sa ating Facebook Live. Alright, so let's continue with Dr. Grace Chuaro. This is the story or the science behind ketogenic diet. Although with low carb,
it's not really ketogenic na sobrang high fat, but they are operating in the same mechanism. With low carb, you are actually becoming more metabolically flexible. Pwede kang mag-fuel on glucose galing sa proteins and galing sa endogenous na production of glucose like glycolysis, yung glycogenolysis, pag-breakdown ng glycogen. And this reason is yung insulin, siya yung nagbablock ng fat burning. But without insulin, ang normal state ng ating katawan is to actually burn fats. But hindi na natin yan nakikita, yung pagbe-burn ng fats. Kasi nga, sinosustain natin ng pagkain ng carbohydrates na nakakapag-spike ng insulin. Roughly, insulin's effect pwede siyang manatili up to 18 hours sa katawan. So, the moment you ate rice, 18 hours after that one, walang fat burning. At 12 hours, a little, medyo bumababa na siya, so meron ng a little fat burning. But if you are not doing intermittent fasting, then forever ka lang naka-fat storing mode. Sinisave ng katawan mo yung taba at hindi niya ito ginagamit na energy. And it's forcing you to eat. That's why, kapag kumain ka ng kanin, yung utak mo, after 2 hours, gusto mo namang kumain ulit. Naghahanap ka ng carbohydrates because you are trying to maintain the level of that glucose. However, if you are not dependent on glucose, kasi nga pinababa mo na yung inyong insulin. Kapag mababa na yung iyong insulin, then automatic fat burning process will happen. And you can now fuel on fatty acid, ketones, and also glucose, but hindi kailangan na manggaling ito sa carbs. Kung gusto mo mang kumain ng carbs, yung level ng glucose intake or carb intake na hindi nakakapag-spike ng insulin is about 50 grams of net carbohydrates in a day in distributed occasion. Hindi yung diretsa. Kasi kung diretsang 50 grams, iko-consume mo in one sitting, kasi pinili mong like mag-dessert ka, kasi nag-low carb ka, pero hindi mo ma-let go yung dessert, o di kaya gusto mo i-lump sila, then that can still have an effect. So consider the kind of carbohydrates that you're going to take, and yung idea na hindi na tayo nakadepend sa glucose on energy. We are already using fatty acid and ketones. Yung fatty acid and ketones na yan, pwede siyang manggaling sa chicharon, pwedeng manggaling sa taba na nanggaling sa avocado, pwede nanggaling sa itlog, pero pwede rin ito manggaling sa taba na reserve natin sa ating katawan. So, if you have fats to burn, then you are sure na hindi ka magugutom on the inside, on cellular level. Kasi mabibigyan ng pagkakataon that your body can now use up those extra fats sa inyong katawan. And sa mga payat dyan na hindi naman tumataba, tingnan nyo kung ano yung inyong tiyan. Because some fats don't build up on periphery. Hindi nakikita, hindi ganun ka-obvious. But it could be the fats that is building up inside your liver or inside your viscera. So yun yung visceral fats, or it could also be the fats that's building up in your bloodstream. Triglycerides na mataas, VLDL na mataas, yung mga remnant cholesterol na mataas. And that is extra fuel, extra food sa katawan na pwedeng ma-burn. And this is also the reason why tayong mga naka-low carb, yung hindi kumakain ng kanin, rice, pasta, noodles, bread, and other carbs and sweets, ito yung rason why it is easy for us, madali sa atin makasustain ng only 1 to 2 meals a day because our blood glucose is stable. So, yun lang. Ay, umabot ako ng 17 minutes. Akala ko 10 minutes lang. So, yun lang yung pag-usapan natin tonight. Maraming salamat. I still have work tomorrow. If ever you want more learnings, structured learnings when it comes to low-carb nutrition, you are free to watch all of our videos in YouTube and also in Facebook. Or if you wish to be guided sa inyong mga nararamdaman, if you have specific concerns, specific disease na gusto nyong matuto, how low carb can be applied the right way, how fasting can be done sustainably. Kasi yung low carb, it's our gateway
ito yung pinaka-best route natin so that makakapag-fasting tayo ng safe. And mas makakapag-fasting tayo nang hindi tayo nahihirapan because low carb is great and good, but real healing can happen when there is also proper fasting. So, that's it for today. If you wish to know more, just message our admins sa ating masterclass in our page. And also, for those who are in Metro Manila, we are going to have a meet and Ayan. Thank you. Ayan. Thank you, Doktora. Nako. So please like and share din po ninyo. I-follow ang Facebook page ni Doktora Grace. Nandyan po yan sa description box. And of course, yung video na pinanood dati kanina, nandyan din po yan sa description box. And also the Facebook group community ng Low Carb Feasting and Fasting community, nandyan din po. You can join the group kapag medyo interesado po kayo. Puntahan nyo lang yung YouTube channel ni Dr. Grace and panoorin nyo po. Grabing ang dami. And sa susunod na mga episode natin po ay tatalakayin pa natin yung iba pa yung mga dinidiscuss, lalo na po yung mga may sakit na diabetes. Kasi alam nyo, talagang ako mismo personally na-amaze ako sa klase ng diet na to dahil hindi po ito talaga yung way ng diet ko eh. Sobrang ibang-iba. But nung trinay ko siya for 22 days pa lang, pero talaga itutuloy-tuloy ko po ito hanggang ano na, dulo ng walang hanggan. Kasi maganda po yung pakiramdam ko eh. At gaan ng pakiramdam ko, yung aking pong magpapa-check up na nga ulit ako siguro after a month lang, magpapa-laboratory ako. Kasi meron akong dating kopya ng laboratory ko na medyo mataas yung cholesterol ko. And also, dito po sa side ko, sa tagiliran sa left side. Talaga pong ito, pag ako'y kumakain ng kanin, hindi po ako makatulog sa gabi kasi ang sakit niya, ang bigat niya, bloated ako palagi, dighay ako ng dighay, na hindi ko alam kung anong klaseng dighay na kasi meron din akong problema sa gastro eh. Kaya acidic din ako, hyperacidity, ang taas talaga ng acidity level ko. Kaya nung sabi ko, ano yung gagawin ko? Kasi try naman ako yung mga alam ko, diba? So, yung mga ginagawa ko before. Nakakatulong. Hindi ko sinasabing hindi kasi inaral din naman natin yan noon. Kaya lang, iba nung sinubukan ko to. Sa totoo lang, si Dr. Grace ay nakita ko na sa Facebook at na pinapanood ko siya pero hindi siya tanggap ng isip ko kasi nga ibang-iba siya sa kung ano yung inaral ko din. Dahil iba talaga. So, hindi ko ginawa. Kasi sabi ko, parang ang hirap subukan na hindi naman yung pinaniniwalaan ko. Doon nanonood na ako. And then one time, itong aking pinsan na si Rizal, nag-share siya sa aming family GC ng about Dr. Grace. So parang sabi ko, napanood ko siya ulit. Anong meron? The same yung pinadala niya na video. Yun din yung first video na napanood ko noon. Na nakita ko lang, dumaan lang sa newsfeed ko. Sabi ko, same. So, panoorin ko nga ulit. So, nung pinanood ko siya, parang medyo iba na yung dating sa akin. Parang try ko nga. At mas lalo akong sinipag i-try at lumakas ang loob ko nung trinay ng kuya ko, trinay na nung pinsan ko, na pati ate ko, trinay na. Tapos nakikita na namin pare-pareho yung result na mayroong magandang nangyayari sa amin. So sabi ko, parang iba to Kasi dati, kung ikaw lang, parang sa totoo lang, kung ikaw lang, wala kang kakilala o kapamilya na kasama mo, baka panghinaan ka hindi mo ituloy. Kasi ang dali naman talaga mag-crave ka pa rin kahit pa paano sa umpisa, lalo sanay ka nagkakanin. So, ang good news, meron kami mga kabady, mga pinsan at kapatid ko na nandun, nagpapalakasan kami ng loob, nag-share sila about sa kanilang experiences, sa picture, kung ano sila dati, ano na siya ngayon, and ano yung mga nararamdaman na ang brother ko, hindi ko muna ikukwento yung share niya kasi next week po siyang guest natin, ang Kuya Alan ko.
share niya yung experience niya sa kanyang pag-low carb diet na wala pang isang buwan, napakaganda na ng resulta sa kanya. So, next week po yan, medyo bibitinin ko kayo sa kwento ng kapatid ko. Kasi sa kanya ako isa na-inspire eh. Kasi wala akong tapang dyan eh, dahil nga iba eh. Sabi ko parang medyo na, alam mo yung pride ng may alam din ako, ito alam ko, para ayokong bitawan. Pero nung nasubukan ko siya in 22 days, iba. Talagang sabi ko, kaya kong kumain ng isang beses ang araw. Parang himalayo eh. Kasi ako po talagang gutumin ako, promise. Nanginginig ako pagka hindi ako kumain ng tama sa oras. Na kahit busog pa ako, kakain ako kasi feeling ko, nahihilo ako. Feeling ko, nag-hypoglycemic na ako, na sabi ko, naku, baba na siguro ng sugar ko. Kasi nanginginig po ako at yung pakiramdam ng nag-hypo, yung hypoglycemia na parang nauupos sa kandila, nararamdaman ko yan pag gutom ako. Kaya sabi ko, parang hindi ko kaya itong low carb na ito, walang kanin. Sabi ko, parang kakatakot simulan. Pero, of course, with prayer, nagdasal tayo, no? Pinag-pray natin to dahil sabi ko nga, iba to sa dalagang ginagawa ko kasi ako yung taong makanin. At the same time, nakadepende ako sa mga food supplements. Eh. So, iyan po, i-discuss din, ipapakita rin natin yung video ni Doktora with regards dyan sa mga supplements ng vitamins and minerals. At ang dami pa natin matututunan kay Doktora. At hopefully, no, pray natin, malay mo, before the end of the year, or ano, maging guest natin siya dito, no? Live! Wow! Prayer ko yan. At hindi posible, no, dahil mabait naman si Doktora. Alam nyo, hindi siya madamot, hindi siya, alam mo yun, yung parang i-share niya in YouTube, in public, yung lahat ng kanyang alam with regards dito. Eh, kakaiba yun. Kasi ang iba, di ba, bago mo matutunan ng isang bagay, kailangan bayaran mo talaga. Kailangan meron silang yung yung masterclass na tinatawag, live masterclass, yata yun. I don't know. Pero meron po yan sa Facebook page. Hindi ko lang pala nailagay sa description niya at ko mamaya. Yun pong Facebook page ng kanilang masterclass. Yun po, doon naman kasi talagang ika-guide ka ng pwede rin nating salihan yun pagdating ng time. Diba? So, may bayad yun, pero hindi naman ganun kamahal. At very minimal. At doon, talagang ang dami nating matututunan, lalalim yung alam natin. At sana i-share din natin, katulad ng ginagawa ni Doktora, para po maraming tao ang makaalam nito na pwede pala, na hindi dapat katakutan, hindi kumain ng kanin, di ba? O, yeah, pero kabati po natin ang mga ang agri tungkol dyan. Okay, so, di ba? Kasi sabi nga, ito naman po ay nasa sayo. Ikaw po magdidesisyon yan. At ang importante, manood kayo ng mga YouTube videos si Doktora and of course, sa Facebook din po niya, napakarami rin videos doon. And also, mag-join kayo sa mga group nila para doon ma-enganyo kayo, ma-encourage kayo na magpatuloy. Kasi hindi po talaga madali kung ikaw na mag-isa. Ang daling tumigil. Pag medyo na-enganyo ka at may mga kasama ka, na kumakain, tapos sila, kagaya kanina, naku, nandito kasi ako sa bahay ng anak ko, no? Pambihira, kumain ng milk frap, yung frap pala, hindi milk tea, yung frap, tapos, meron silang corn dog. Wow, grabe, alam mo yung, talagang, pero pag nasa heart mo na, daw gusto mong kumain, ng katulad ng dati mong ginagawa na, kahit ano yan, hindi na ganun eh. Iba na. Hindi sabi ni Doktora eh. Pagka daw conscious ka na at alam mo na talaga yung diet mo, pagka nga merong patatas dyan sa tabi, iaalisin mo pa yan, ihihiwalay mo pa kasi ganun ka naka-conscious. So darating po tayo dyan sa mga iba't iba pang mga pagkain na pwede. Ayan. Thank you, Kuya Alan, for your encouragement. Siyempre naman, yung kuya ko po yung nag-encourage sa akin, kaya ang tapang ko ngayon na, pero totoo talagang dami nagbati sa akin, even yung asawa ko, si Mike, yung anak ko, na nagkasya na po yung maong ko na hindi nagkasya for ilang buwan. Taon na pala. Kasi hindi ko na masuot. Sa totoo lang, sinusot ko na palagi yung maluwag kong pantalon. Kasi hindi na ako makapagmaong ng dati kong maong dahil nga lumaki tayo. Ngayon po, nag-lose tayo ng 6 kilos.
At ang laki pong bagay nun. So nasuot ko na yung pantalon ko na yun. Magpapakita din po tayo ng picture ko before and after. So medyo, sabi nga ni doktora, ang pagpapapayat ay bonus lamang. Ang talagang gusto natin i-achieve as yung magkaroon tayo ng longevity. Yung humaba pa yung buhay natin at mabuhay tayo ng walang sakit. Napakasarap ng pakiramdam ng ganun, di ba? Na ang ginawa mo lang naman ay ayusin yung diet mo in accordance sa dapat na talagang ginagawa mo sa katawan mo. Kasi yung katawan mo may sarili yan, kakayahan para tulungan ka. Imagine mo, sariling fats mo, ikaw din mismo magbaburn. Diba? Kaya yung mga diniscuss si doktora kanina. So, hindi kailangan pong glucose. Kaya nga po, ang daming diabetiko sa Pilipinas because ang lakas natin magkanin. Ang dami pang unli-rice na mga food chain and restaurants and everything. Hindi natin masisisi dahil talagang rice lover ang mga Pinoy. At baka naman pwede natin tingnan at bigyan ng pagkakataon yung mga ganitong bagong kaalaman ng pag-aaral. 4 years pa lang po si doktora na talagang no rice, like without rice na siya. At nakita niyo naman, ang ganda ng kanyang pangatawan. At siya yung nagtatrabaho, hindi siya yung, kasi ako, naging mindset ko dati yan eh. Pag ako, sabi ko, naku, magpag-diet ako, magpa-fasting ako, hindi ako magtatrabaho. Kasi anong gagamitin ko para sa lakas ko? Hindi pala ganun. Sinabi niya kanina, no? Yung palang carbs ay pwedeng palitan ng lakas galing sa protina. So yun ang hindi tayo aware. And that is a very good news. Okay, so sabi po ni Dario, abangan ko yung story mo, Kuya Alan, next week. Alright, ako abangan niyo po yun kasi magugulat kayo. Magugulat kayo kung ano na yung talaga, ay nako, iba rin yung kwento ng brother ko na to. Sabi niya, ayan, sabi ng kuya ko, ano ko, si Ate Mab, surprise announcement yan. Surprise announcement talaga, di ba? Maganda yan para pagandaan mo. Next Tuesday pa naman yan, kuya. Hi, Janice! Laurista! Tama po. Sabi niya, magandang gabi sa iyo, Janice. And please do like and share po yung ating video. Paki-share na din po sa lahat ng mga kilala kaibigan para naman ma-aware din sila na meron pong ganitong klase ng diet pala na iba sa ketogenic kasi sabi ni doktora kanina, di ba? Hindi tayo more on fats. So tayo ay low carb diet. Though hawig, pero hindi po parehong-pareho ng ketogenic. Kaya ang ganda nitong subukan. At huwag kayong mag-alala, katuwang niyo po kami dyan, ang grupo namin, binubuo namin ng kuya ko, ng ate ko, at ng mga pinsan ko, na hopefully po magkaroon na kami talaga ng Facebook page and Facebook group din, na kung saan ay doon na po kayo mag-join para magkaroon tayo doon ng palitan ng tanong at ng mga sharing, di ba? I-connect natin kay Doktora Grace Rojo para po, and soon, para po ma-guidean tayo base sa kanyang mga videos. And si Doktora po ay nakakausap directly. Pwede po kayong mag-comment. Mga admins nila very active doon sa kanilang group. Kaya po kung may mga tanong kayo, pwede kayo dumirekta doon. At maging sa page nila, pwede rin kayong dumirekta ng mga questions ninyo, sasagot po sila. Napakaganda ng bago natin nalaman ito. Mapapansin niyo po, itsura ko ngayon, di ba? O, hindi ako medyo lumabas na yung buto ko. At, di ba, natutuwa lang ako kasi gumaang na ulit yung pakiramdam ko. Hanggang pagtulog, hindi ko na nararamdaman yung bloated ako. At yung dighay na ang pangit pakinggan at ang sakit sa sikmura, wala na po yun. And to God be the glory kasi binigyan na natin ito ng pansin. At ngayon po, nai-enjoy natin. At kaya sabi ko, parang hindi ko kayang hindi i-share dahil ang ganda, napakaganda ng balitang to na meron palang ganitong klase ng diet na hindi tayo lahat aware na pwede palang mabuhay na hindi kumakain ng kanin. Ayan, ako, maraming salamat po. The time is 8:50. 10 minutes na lang. Siguro announcement na lang tayo. And syempre, happy birthday sa mga nag-birthday ngayong araw na to at sa mga susunod pang araw. Kahapon po, birthday ng mama ko, mama namin in heaven, si Corazon, Vitera Doliesin. Happy birthday, mama in heaven. Ako, miss ka namin, sobra. And of course, nag-birthday din yung husband ko last June 15. Si Ridel, napinsan namin, nag-birthday last June 17. And marami pa na mga kaibigan na nag-birthday, din na natin mabati isa-isa. So, sa lahat ng mga nanonood na may birthday, happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday to you. Alright, so,
Ano pa ba? Ang announcement po natin, on Thursday po, ang ating namang topic is ano ang latest Ate Mobs. So, marites po tayo every Thursday. Meron din po tayo ng mga share doon ng mga kakaiba. Soon, magiging guest po natin yung isa sa admin ng Breast Milk Advocate. Nakakatuwa kasi Breast Milk Advocate of the Philippines siya admin, pero lalaki siya. Di ba? At gusto po natin maging aware ang lahat. Meron po palang ganung organisasyon. So panoorin po ninyo yan. I just don't know kung this Thursday available na sila or next week. But ganun pa man, abangan niyo po kami on Thursday kasi may something si Ate Mag sa Thursday. May pa what's in a box tayo. Mayroon po tayo ipamimigay na konting regalo para sa inyo. Yan po ay mangyayari every Thursday para medyo mabalanse naman. May konting laro, may konting raffle, may konting tanungan. Ayan. And on Saturday, 8 o'clock din po, magkita-kita po tayo para sa kwentuhan naman natin ng tungkol sa kaperahan. Siyempre, hindi mawawala po yan dahil yan po ay dapat natin malaman ang tungkol sa financial education. Binabalanse po natin ang tatlong aspeto ng buhay na dapat ay alam natin. Una, ang physical, kaya pinag-uusapan natin na tungkol sa kalusugan. Pangalawa, ay ang tungkol sa kaperahan, di ba? At syempre po, pag tungkol sa spiritual, doon naman po yan sa kabilang channel natin, ang GLYM TV, God Loves You Movement. Soon, bubuksan na rin po natin ang live na yan with our friends na mga members ng GLYM and ang ating mga kaibigang pastor. So, dapat po balanse ang tatlong aspeto ng buhay na yan para maging masaya tayo. Good night, Ate Mobs. Good night to you, Janice. Good night, Ate Linda. Thank you, Dario. Thanks, Ate Mobs, and more knowledge to come. Good night po. And don't forget to like and share our Facebook page, Ate Mobs TV, at ang ating Instagram, Ate Mobs TV, and also TikTok, Ate Mobs TV, and subscribe to our YouTube channel, Ate Mobs. Ayan. So, siya nga pala, naku, bago makalimutan, bang dyan pa kayo, meron na pong star si Ate Mab. Ate Mabs. Ate Mabs. Nakakalimutan ko yan kasi bago pa lang po sa atin yan. In-approve na po tayo ng Facebook. Meron na pong star si Ate Mabs. Pwede po kayong mag-donate. Pwede kayong mag-send ng stars as a gift. Napakamura lang naman po ng 50, 35 stars. Ay 18 pesos lang yata. Sa bariyang inyong ma-share through the stars, meron pong mga batang magiging masaya this coming December, nabibigyan po natin ng mga regalo at laruan, pati ng mga alkansya. So please, ang target po ng Ate Mobs TV, mahit natin ang 5,000 stars at the end of the year, December, para po sa mga batang ito at sa mga ririgaluhan natin, maging bawat pamilya na mabibigyan natin ng libro ng about financial education at ng alkansya. Para po bawat bahay may alkansya. So sa God Loves You Movement naman, as our one of our beneficiaries, kasama din po sa mga stars na yan, bibigay naman natin ng bawat pamilya ng isang Bible para po bawat pamilya may isang Biblia na mapapakita sa kanila. So sana po tulungan ninyo at samahan ninyo ang kwentuhan ni Ate Mabs at Ate Mabs TV na mag-donate po tayo, mag-send ng stars dito po sa ating mga videos, maging sa live at maging po sa mga videos na ipopost, pwede kayong mag-send ng stars. Yan. So, thank you, Facebook. Salamat at meron tayong opportunity na makapag-ipon, makalikob ng pera para sa ating mga beneficiaries. Thank you so much sa inyong lahat. Thank you, Dr. Grace Rojo. Though videos nyo lang po ang napanood namin ngayon, but we are very much grateful kasi merong isang doktor na tulad ninyo na hindi po naging madamot sa impormasyon patungkol po sa low carb diet. And I hope na dumating ang time, maging guest din namin kayo dito ng live. Alright! So thank you very much and see you again on Thursday. And, ba't naglalag ako? See you on Thursday and Saturday. Ayan, magkita po tayo on Thursdays, every Thursdays, Saturdays, and Tuesdays. Thank you very much and God bless everyone. 4 minutes pa. Maraming salamat po. Don't forget to like our Facebook page, Ate Mobs TV, and of course, Ate Mobs TV TikTok and Ate Mobs TV IG Instagram account. And also, don't forget to subscribe our YouTube channel, Ate Mobs. Thank you and
See you again on Thursday, same time, same channel at Mavs TV. Kwentuhan with Ate Mavs. Bye! Pwede nyo pa rin po itong mapanood ng replay mamaya po at all throughout the year. Andyan lang po yung video na yan. Pwede nyo mapanood at pwede nyo pa rin i-share. See you on Thursday, on next Tuesday, Kuya Alan. Bye and God bless. Bye, Ate Linda. Bye, Dario. Salamat po sa lahat ng nanood ngayong gabi. Thank you very, very much. God bless everyone. Bye-bye. May ganun. Bye-bye. Salamat po sa mga nag-share. Thank you. Thank you po sa mga nag-heart, sa mga nag-like, at na mga nanood. Thank you po. Bye-bye. God bless.